Eto na ang pinakaayaw ng lahat sa biglang ginawa ni Lolo Bron. Retire update. Pagkatapos ng isa na namang playoff elimination, isang tanong ang bumabagabag sa buong mundo ng basketball. Magpapatuloy pa ba si LeBron James o ito na ang kanyang huling season? Sa kabila ng kanyang edad na 41, ang pangalan ni LeBron James ay patuloy na isa sa pinakamainit na paksa ngayong off-season. Ayon sa isang ulat mula sa Sports Note, may bagong update mula sa kilalang NBA insider na si Shams Charania ng ESPN hinggil sa kinabukasan ng 4 na beses na kampeon. Maglalaro pa siya ng isa pang season, pero hindi. Papinal sa isang panayam sa The Pat McAfee Show, ibinahagi ni Shams Charania na ang lahat ng indikasyon sa nakalipas na 2025-26 season ay nagsasabing maglalaro si LeBron sa NBA sa susunod na season. Ngunit hindi pa ito pinal na desisyon. Sa edad na 41, alam ni LeBron na ang bawat taon ay maaaring maging kanyang huli. Gusto pa rin niyang manalo ng isa pang kampeonato, ngunit hindi pa rin niya isinasantabi ang posibilidad ng pagre-retiro. Kung maglalaro pa siya, saan ang susunod niyang destinasyon? Kung magdesisyon si LeBron na maglaro pa ng isa pang season, hindi automatikong nangangahulugan na mananatili siya sa Los Angeles Lakers. Narito ang 3 posibleng mapupuntahan ni The King. Una, manatili sa Lakers. Ang pinakamalamang na opsyon ng Lakers ang kanyang kasalukuyang koponan at dito niya gusto tapusin ang kanyang karera. Ngunit ang tanong ay, kaya bang magtayo ng championship caliber team ang Lakers sa paligid niya? Sa kasalukuyan, hindi pa rin tiyak kung may sapat na assets ang Lakers upang palakasin ang kanilang roster para sa isa pang title run. Pangalawa, bumalik sa Cleveland Cavaliers, isang storybook ending. Isang makapangyarihang naratibo ang pagbabalik ni LeBron sa Cleveland. Ang Cavaliers ay kasalukuyang nasa 2026 Eastern Conference Finals at may pagkakataon silang pumasok sa NBA Finals sa unang pagkakataon nang wala si LeBron. Kung hindi manalo ang Cavaliers ng kampeonato ngayong taon, maaaring makita ni LeBron ang pagkakataong bumalik at tulungan ng kanyang dating kupunan na maabot ang storybook ending na kanilang inaasam. Pangatlo, sumali sa Golden State Warriors, ang last dance kasama si Stephen Curry. Isa sa mga pinakakapanapanabik na posibilidad ay ang pagsasama ni LeBron James at Stephen Curry sa isang koponan. Ang Warriors ay nagdala pabalik kay head coach Steve Kerr at ang susunod na ilang taon ay maaaring maging last dance para sa kanilang core. Kung hindi magtatagumpay ang Cleveland o ang Lakers na bigyan siya ng tsansa na manalo, ang Golden State ay isang makatotohanang alternatibo, pang-4 lumipat sa LA Clippers. Ang pinakamalabong option kung nais ni LeBron na manatili sa Los Angeles ngunit hindi na naniniwala sa direksyon ng Lakers, ang Clippers ay isang posibleng option. Ito ay isang jump ship na magiging lubhang kontrobersyal, ngunit hindi ito ganap na imposible. Ang faktorang pera at ang hangaring manalo sa edad na 41, hindi na pera ang pangunahing motibasyon ni LeBron. Ang kanyang pangunahing layunin ay manalo ng isa pang kampyonato. Kung saan man siya pumirma, ang kanyang desisyon ay higit na madedepende sa kakayahan ng koponan na mag-assemble ng isang panalong roster sa halip na sa laki ng kanyang kontrata. Ang bottom line nga po hindi pa. Tapos ang kwento sa ngayon, inaasahan ng karamihan na maglalaro pa si LeBron ng isa pang season sa NBA, ngunit hindi pa siya gumagawa ng pinal na desisyon. Magpapahinga muna siya kasama ang kanyang pamilya at sa mga susunod na linggo, malalaman natin kung ang susunod na season ay magiging kanyang farewell tour o kung mayroon pa siyang natitirang lakas upang humabol sa isa pang championship. Isang bagay ang tiyak, kahit anong maging desisyon ni LeBron, ang kanyang legacy bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ay hindi na mababago. Ano sa tingin mo? Dapat bang bumalik si LeBron sa Cleveland para sa isang storybook ending o manatili siya sa LA upang subukang buuin ang kanyang legacy? Ibahagi ang iyong opinion sa comments.